Yes po, isang magandang umaga po mga kabarangay. At meron na naman pong mainit na issue. Kaya nandito na naman po si Coiner Sing. So muli po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, sa mga napadaan lamang, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So yan nga po, binabalak nga ng isang deputy speaker natin na i-postpone itong halalan na darating, yung BSKE na maga po ay ayon sa Republic Act 12232 na sila mismo po ang lumikha. At ayon po dito sa congressman na ito na isang deputy speaker ay para magamit daw po yung pondo. Ano po, para magamit yung pondo panustos dito nga sa krisis na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kung inyo pong napanood yung aking nagdaang video, ay nagtanong po ako doon sa mga congressman, sa mga mababatas at sa inyo rin kung pwede ba na i-divert itong pondo ng isang ahensya ng gobyerno. Alam po ninyo, kaya ko po na itanong yan dahil kahit hindi po tayo mababatas, alam po natin na hindi naman po pwedeng i-divert yung pondo ng isang ahensya ng gobyerno. At yes po, malinaw na sinabi po ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na pwede po nilang gawing i-postpone yan kasi sila ang batas. Pwede nilang i-postpone yung halalan pero hindi po nila pwedeng gamitin yung pera na nakalaan na para sa BSKE. Yes po, pondo po yan ng Comelec. Mga kabarangay, parang talagang hindi nag-iisip itong ating siya nga pala, masagot ko lang yung isang ilang komento doon sa isang video ko na nagsasabi bakit ko daw nilalahat yung mga nakaupo. Ang sinasabi po natin, hindi po natin nilalahat. Pinupuri nga natin yung mga nakaupo na may ginawa at sinasabi natin na malamang sa alamang mananalo uli ang mga ito at ang mga matatalo lamang or natatakot na magkaroon po ng halalan yung mga walang ginawa. Kaya kung ikaw ay nakaupo at wala kang ginawa, saklaw ka ng sinasabi ko. Pero kung ikaw ay may ginawa, so pasok ka doon sa sinasabi ko na malamang sa alamang ay mananalo kayong muli. So malinaw po mga kabarangay na talagang padalos-dalos sa pag-iisip ng ating ilang mga mambabatas na imbis po na isipin yung kapakanan ng buong sambayan ng Pilipino pansarili mong interest lamang po yung nais nila. Mga kabarangay, napakaraming pwedeng pagkunan ng pondo para tustusan itong krisis na ito. Hindi yung yun nga, kasasabi nga ng Comelec Chairman na hindi mo pwedeng pakialaman yan, gamitin sa iba. Pero okay, pwede mong i-postpone dahil nasa iyo, hawak mo ang bit. Alam po kaya ni deputy na ito 14 billion or 9, sige sabihin na natin pong 18 to 19 billion pesos ay makakasapat sa buong bansa para tustusan itong or ayudahin itong crisis na ito na nangyayari sa ating bansa. Baka isang probinsya lang kung deputy, baka isang probinsya lang kulang pa po itong 14 billion na ito. Yes po, napakaliit po ng 14 billion para sa buong bansa. At yan nga po, may crisis. Hindi nga natin alam kailan matatapos yan ngayon, ang sabi po ninyo, 6 na buwan lang naman. 6 na buwan ay ang bali dagdag kapag na-postpone ito. After 6 months po, wala na bang crisis? Tapos na ba? Paano kung meron pa? Other 6 months na naman. Mga kabarangay, yan po yung kaganapan ngayon na nangyayari sa usaping politika. Lalo-lalo na dito sa barangay at SK election. Republic Act 12232 na tinawag po na fixed terming. So yan po yung kaganapan ngayon mga kabarangay na issue sa ating bansa ngayon. At pwedeng ito rin po ay estratehiya para malihis yung usapin sa ibang problema ng ating bansa. Alam naman po ninyo yung ating mga nakaupo ngayon, ang gagaling sa estratehiya yan.
sa mga propaganda. Kaya yung mga gustong humabol po, huwag kayong panghinaan ng loob. Diretso pa rin kung ano yung gagawin ninyo, matuloy man po o hindi ang halalan. Ngayon, ang tanong, matutuloy ba o hindi? Mga kabarangay, ang umiiral po ng batas itong 12232, ayon po sa COMELEC, habang walang bagong batas ay tuloy na tuloy po yan. Ngayon, may chance ba na hindi matuloy? Yes po, pwede. Maaari po dahil hawak na nila ang batas at sila po ang batas. Pwede po nilang i-postpone yan. Kaya lang yung proposal po o propose nito para magamit yung pondo hindi po pwede, mga kabarangay. So kapag ang propose po nila para i-postpone ito ay yung i-divert lamang yung pondo, hindi po pwede. At kung sasabihin naman po nila na para makatipid naman sakasakali, hindi rin po pwede na maging basihan ng mga ito para ma-postpone po ang halalan. Pero napakagaling po ng mga yan. Tiyak po na kung gugustuhin po nila ay gagawa at gagawa po sila ng paraan, mga kabarangay. Kung sakali naman po na ituloy ito ng mga mambubutas na ito, mga mambabatas pala, abangan po natin yung kanilang gagawing pamagat. Yung unang ginawa po nila fixed term. Yes po, pagsasaayos, pagpipix ng termino ng mga barangay officials at SK na nakaupo. So nagawa po nila, na-fix na nila. Ito po kaya ang susunod na ito. Fixed terming second edition or pwedeng postpone nili ang barangay at SK election dahil hawak nila ang bit. Mga kabarangay, antabayan po natin kung talagang itutuloy po nila ito, ano. At sana nga po ay ewan ko po, sana makapag-isip-isip naman ang mga ito, lalong-lalo na itong nagsusulong na si Deputy Speaker. Siyempre po, maraming salamat po sa mga sumusubaybay kay Corner Street. Kahit madalang na lang po tayong mag-content sa mga napakalayong lugar po na naaabot ng aking channel. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga bashers naman po, thank you din po sa inyo dahil malaki din yung tulong ninyo sa channel na ito para lumaganap. Maraming salamat po. Muli, Corner Street.